unang mga araw ng isang sanggol sa mundo, dapat ay yakap ng magulang ang kanyang nararamdaman. Dapat ay pag-aaruga ang unang maranasan. Pero paano kung ang mismong buhay ng isang bata ay naging kapalit ng pera? Sa isang lungsod sa San Jose del Monte, Bulacan, isang bagong silang na sanggol ang muntik nang maibenta. 12 araw pa lamang mula nang siya ay isilang. Ang halagang kapalit ng kanyang buhay, 15,000 piso. Isang insidenteng nagpapakita ng lumalalang problema ng baby selling sa bansa. Ito ang Makabata Files. 12 araw. Ganito pa lamang kaiksi ang buhay ng sanggol na ito. Sa yugtong ito, ang tanging kailangan ng isang sanggol ay pag-aaruga. Aruga ng magulang, init ng yakap at proteksyon. Pero sa kasong ito, ang alagang natatanggap niya ay hindi pagmamahal ang intensyon kung hindi mayroong masamang balak. Ayon sa ulat, ang kanyang sariling mga magulang ay naghanap ng taong maaaring bumili sa kanya. Hindi para sa pangbili ng gamot, hindi para sa agarang pangangailangan ng bata, kundi para sa perang gagamitin upang magsimula ng maliit na negosyo. Ang halagang napagkasunduan, 15,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, plano umano ng mag-asawa na gamitin ang pera upang magtayo ng maliit na street food cart para magbenta ng kwek-kwek at fishbowl. Para sa ilan, maaaring maliit na halaga lamang ito, pero para sa sanggol, ito ang presyong itinakda sa kanyang buhay. Isang halaga na hindi kailanman maaaring tumbasan ang halaga ng buhay ng isang bata. Noong February 2, 2026, nagsagawa ng entrapment operation ang Philippine National Police sa pamamagitan ng Women and Children Protection Center. Sa operasyon na ito, nahuli ang mga magulang matapos tanggapin ang bayad. Agad na iniligtas ang 12-day-old na sanggol. Matapos ang rescue, siya ay isinailalim sa medical evaluation at protective care ng National Authority for Child Care. Isang operasyon na nagligtas sa isang sanggol na walang kapasidad na protektahan ang kanyang sarili. Matapos ang pag-aresto, nahaharap sa mabibigat na kaso ang mga magulang. Kabilang dito ang paglabag sa Republic Act No. 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act na inamenda ng RA 11862 noong 2022. Sa ilalim ng batas na ito, mahigpit na ipinagbabawal ang baby selling dahil ito ay isang halimbawa ng child trafficking. Nahaharap din sila sa kaso sa ilalim ng Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Malinaw ang ating paninindigan sa ganitong mga paglabag. Walang puwang ang pagsasamantala sa mga bata. At ang sino mang lalabag sa kanilang karapatan ay kailangang managot sa batas. Ang kasong ito ay hindi nag-iisa. Ayon sa Philippine National Police, umabot na sa 9 na kaso ng baby selling ang naitala sa bansa ngayong taon. Mas mataas kaysa sa kabuuang bilang noong nakaraang mga taon. Sa maraming kaso, ginagamit ang social media at online platforms upang maghanap ng mga buyers. Isang mapanganib na kalakaran na naglalagay sa mga sanggol sa panganib ng trafficking, illegal adoption, at iba pang anyo ng pagsasamantala. Dahil sa likod ng bawat numerong ibinabalita ay buhay ng mga bata. Ang isang sanggol, hindi makapagsalita, hindi makahingi ng tulong, at hindi kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya kapag may nangyaring ganitong krimen, ang responsibilidad na protektahan sila ay nasa kamay ng buong lipunan. Hindi lamang ng mga otoridad, kundi ng buong komunidad. Ang kasong ito sa San Jose del Monte, Bulacan ay isang paalala. Ang mga bata ay hindi produkto. Hindi sila kalakal. Hindi dapat ibenta o pagsamantalahan. Buo ang ating panawagan na ang mga bata ay dapat makahanap ng mapagmahal at ligtas na tahanan. Ngunit hindi dapat sa paraang ilalagay sila sa mas malaking panganib o kapahamakan. Kailangan ng mas matinding kampanya laban sa human trafficking at baby selling. Kailangan ng mas mahigpit na pagbabantay sa online platforms na ginagamit sa illegal na transaksyon.
Kailangan din ng mas malawak na suporta sa mga pamilyang nahaharap sa matinding kahirapan upang hindi umabot sa puntong ang buhay ng isang bata ang maging kapalit ng pera. Dahil ang kaligtasan ng mga bata ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno, responsibilidad nating lahat. Kung may kahina-hinalang transaksyon, kung may batang nanganganib, ang pagsasalita at pag-uulat ay maaaring magligtas ng buhay. Maaaring tumawag sa Makabata Helpline 1383, para sa smart users 0919-354-1383, para sa Globe users 0915-802-2375. Maaari ring mag-report sa Makabata Facebook page o sa eGov Super App. Piliin ang child abuse. Ang isang tawag ay maaaring makapagligtas ng buhay. Sa pagkakataong ito, isang sanggol ang nailigtas. Ngunit ang tunay na hamon ay siguraduhin na wala ng ibang bata ang kailangang mailigtas mula sa parehong kapalaran. Ako si Camille at ito ang Makabata Files. Ulat tungkol sa bata para sa bata.